nung nag-akusa na mayroong mga ghost projects o mga anomalya sa flood control projects, si PBBM ang nagsasalita, presidente. Ang nakagingan, mga miyembro ng Congress. So, sinong nakikita natin? The president took aim at some legislators. Did he mention his cousin? No, but his cousin is the head of the House of Representatives. Sumagot ang mga kongresista, ang ilang kongresista, anong sabi nila? Ang mga insertions nangyari sa sa National Expenditure Program. Okay? Meaning, kayo executive, kayo ang gumawa ng mga singit, hindi kami. Oh, tama. Ngayon, ang sumasagot na, gabinete, hindi na ang presidente. At ang sagot ay, oy, maglinis-linis muna nga kayo dyan, gawin niyo trabaho ninyo. Na-realize nila na si presidente was attacking pababa towards congressmen, and the congressmen were hitting the president. Ano yung rule? Huwag kang papatol sa mas mababa sa iyo. You acquire the size of your enemy. Ibig sabihin, kung malaki ang titirahin mo, lalaki ang image mo. Pero kung mababa ang tinitira mo, gayon ang magiging image mo. So the house is aiming upwards. At sumasagot sila, nagre-respond sila, although hindi nila sinasabi presidente, no? Kahit paano may takot pa rin. Pero alam natin na ang response is from the impetus provided by the president. So, sino yung nakakalamang? Yung mga kongresista. Na-realize ng executive, so cabinet ngayon ang sumasagot. Pero wait, kailan ba naging kinatawan ng cabinet? Kumbaga, kailan ba pwedeng magsalita ang cabinet? Sila ba ay sumasalag para sa presidente? Or is it because the president has been ineffective? Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay ang statement na inisyu ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bago ang lahat. Pakinggan natin ang isang drama. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Nax. You're teary-eyed. Yan po ang podcast ni BBM tungkol dito. So, ito po ay teaser para sa episode 4 ng PBBM podcast. Nax, di ba? Ngayong araw na ito, nag-issue din ng statement si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pakita lang natin dito. Alright. Ayon dun sa statement, basahin natin ng buo. The cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. The members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget hostage by political theatrics. Nax. All our investigations into the anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Not a very well-written statement. Not very, elegant yung language. But here are the major points. The cabinet, take note, it is made by the cabinet, not the president. Ulitin ko it says that the cabinet strongly objects, to the recent spins coming from the House of Representatives. Next, the members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch or hold any effort to hold the budget process hostage. Yes. All our investigations into the anomalies, what investigations, will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. So, ulit. Sino ang nag-issue ng statement? Executive Secretary Lucas Bersamin. Who is he talking about?
he's talking about the House, but who is making the accusation against the House? It is the cabinet. Hala, bakit cabinet? O di ba? Why the cabinet? Why is it, why not the president? For that matter, sino ba ang nagsasalita dun sa Kongreso? Clearly, it's not the Speaker of the House. It is the various congressmen. So yung mga individual na mga kongresista, hindi po sila kinatawan ng buong kamara. Ang kinatawan ay ang Speaker of the House. So ano tong kadramahan nito? Well, nung nag-umpisa ito, ang nagsasalita nga ay ang mga kongresista. Hindi nagsasalita si Speaker Martin. Gayun pa man, nung nag-akusa na mayroong mga ghost projects o mga anomalya sa flood control projects, si PBBM ang nagsasalita, presidente. Ang nakagingan, mga miyembro ng Congress. So, sinong nakikita natin? The president took aim at some legislators. Did he mention his cousin? No, but his cousin is the head of the House of Representatives. Sumagot ang mga kongresista, ang ilang kongresista, anong sabi nila? Ang mga insertions nangyari sa sa National Expenditure Program. Okay? Meaning, kayo executive, kayo ang gumawa ng mga singit, hindi kami. Oh, tama. Ngayon, ang sumasagot na, gabinete, hindi na ang presidente. At ang sagot ay, oy, maglinis-linis muna nga kayo dyan, gawin niyo trabaho ninyo. Na-realize nila na si presidente was attacking pababa towards congressmen, and the congressmen were hitting the president. Ano yung rule? Huwag kang papatol sa mas mababa sa iyo. You acquire the size of your enemy. Ibig sabihin, kung malaki ang titirahin mo, lalaki ang image mo. Pero kung mababa ang tinitira mo, gayon ang magiging image mo. So the House is aiming upwards. At sumasagot sila, nagre-respond sila, although hindi nila sinasabi presidente, no? Kahit paano may takot pa rin. Pero alam natin na ang response is from the impetus provided by the president. So, sino yung nakakalamang? Yung mga kongresista. Na-realize ng executive, so cabinet ngayon ang sumasagot. Pero wait, kailan ba naging kinatawan ng cabinet kumbaga, kailan ba pwedeng magsalita ang cabinet? Sila ba ay sumasalag para sa presidente? Or is it because the president has been ineffective? Ay, di tayo sure dyan, pero ang nakikita natin, labo-labo na. So, totoong nagtitirahan sila, nagbabatuhan sila ng mga akusasyon. Sabi ng presidente, kontratista at ilang mga legislators. At syempre, sa pagkikilatis ng mga flood control projects, nakikita natin na in the Senate investigation sa Blue Ribbon Committee, ang binabanggit ni Secretary Bonoan ay sumusunod lang daw sila sa GAA. Sumusunod lang daw sila kung ano ang priority projects. Hindi sila nag-implement ng National Flood Control Program, hindi sila nag-provide or humingi ng pondo para sa River Basins Project, hindi nga nila in-acknowledge itong na-unearth ni Congressman Ungab na foreign assisted projects or official development assistance. What is very, very clear right now is hindi na nakokontrol ni PBBM ang naratiba. Nung siya po ay naglabas ng balita o nag-akusa directly or indirectly sa ilang mga kongresista, the narrative has since gotten away from him. Maliwanag dito that the president, hindi naman siya talaga after na may makasuhan, hindi niya interes na habulin ang mga nanakaw na pondo. Hindi. Ang purpose niya ay magpa-cute para tumaas ang kanyang trust and approval ratings. Because if he really intended to go after the people na may sala, kung talagang intention niya ay habulin niya yung mga tao na tunay na may sala pagdating dito sa sa flood control, then umpisa pa lang nagpaimbestiga na siya. Umpisa pa lang ay dapat meron na silang mga he had quietly opened an investigation at nagpaariba na siya sa Anti-Money Laundering Council. Remember, it is under the executive. O di ba? Mayroon ba inutos sa NBI o sa CIDG na mag-imbestiga? Parang wala. Ang pinag-uusapan ng presidente ay mag-form ng parang task force o so-called independent body. Pero how can you be independent if the president created you?
So muli, nakikita natin that it was really intended to simply be a strategic response to his crashing ratings. Did he intend to investigate? No. Hanggang ngayon, napakatagal, walang kamadali-madali when it is entirely possible na tumakbo na yung ilang mga may sala o nagtago na sila, hindi lang ng mga ill-gotten wealth, kundi pati ng ebidensya. Baka naglilinis na ng mga libro ang ilang mga ahensya dahil ang tagal bago ma-form pa lang yung investigative body. Buti na lang umariba ang Senado at nag-umbukas ng inquiry in aid of legislation si Senator Rodante Marcoleta. But in the background, ano ang nangyayari? Ayon sa balita, umuwi na daw si Royina Garma, the dating, chair ng sweepstakes. Okay? At supposedly involved sa pagka-unalive ng isang opisyales doon sa kanyang sariling ahensya. Pilit pinatestify si Ms. Garma laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa infamous Quadcom inquiries noong 19th Congress. Tila hindi masyadong natapos yung pagsasaksi ni Ms. Garma, siya po ay biglang milagro nakapunta sa Estados Unidos kasama ang kanyang anak. But not before she provided supposedly damning evidence against PRD. Ano po ang mga nangyayari? Tuloy-tuloy po ang inorganisa ng Department of Justice mangolekta ng ebidensya o mga witnesses o mga saksi tungkol dun sa mga pumanaw during the drug war. Tuloy-tuloy pa rin kahit inaamin nila na wala pa rin silang DNA evidence tungkol dito sa mga so-called missing sabongeros. Muli, anong nangyayari dito? In the background, these things are happening. In the background, what does this mean? What does this say? Supposedly, itong si PBBM wants to recover his lost trust and approval ratings. Pero mali yung basa niya. Akala niya pag nagbunyag siya ng korupsyon, pag nilabanan niya ang mga tao, which he knows very well, are also responsible for his falling ratings. Kasi paano ba naman pinsan mo ang head ng House of Representatives at ang daming akusasyon tungkol sa mga katiwalian di umano laban sa mga ilang mga legislators. Nadadamay ang presidente dahil natural weak leadership. So, ano ang ginagamit niya to bolster his sagging ratings? Etong flood control. Kunwari, anti-corruption si Presidente Marcos. But really, 3 years niyang pinalipas ang ilang mga 3 years niyang pinalipas ang mga pangyayaring ito. Bukod pa dyan, tuloy-tuloy pa rin niyang tinutulungan ang pag-prosecute kay former President Rodrigo Duterte. Talaga bang gusto niyang tumaas ang ratings niya? O wala na lang, this is just something to do? O gumaganti lang siya sa pinsan niya who he believes is responsible for his falling ratings as well? Sabi ni Alan, MIU ang pag-asa natin na nawala si BBM pero sayang kasi wala na silang balls. Ang sinasabi ng mga kakilala natin na MIU, lalabas sila pag andyan na ang mga tao. Hindi pwedeng before that kasi sila ang protector of the people and of the state. Ayan ang sinasabi nila. Take it however way you want to. Sabi ni Alan, gagawa ng independent body si Kiko para pagtakpan yung corruption ni B. Ayaw nila ng matuwid. Magandang gabi kay Way I See It. Sabi ni Florencio, tangog, BBM resign. Sabi ni Ma'am Marlene, naiiyak na siya sa sobrang stress. Di niya alam kung paano niya malulusutan mga palpak niya sa gobyerno kaya need ipwesto si Boying, last card na nila yan. Correct. And in the midst of all this, mayroon pang ang contest. Mayroon pang ang ongoing selection para sa susunod na ombudsman. Ang ombudsman po ang graft fighter ng gobyerno. Ito po ang nag-iimbestiga ng mga opisyales at ilang kawani ng gobyerno sa mga existent na katiwalian o violations na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder law, violations ng revised penal code on crimes of malfeasance, nonfeasance, misfeasance. Ang mga yan, mahalaga ang mga yan kung kaya't nakikita din natin na mayroong mga kandidato na hindi karapat-dapat dahil medyo magiging delikado o madidisgrasya ang opisina kung political dynasty. Halimbawa, miyembro ng political dynasty ang maupo o
may conflict of interest yung tao na yon. So, while all of this is going on, the president is still trying to save his image. In other words, binabaha na yung mga tao, nananamantala ka lang. Ang ginagawa mo ay nagpapapolitical pogi points ka of a tragedy. And the tragedy is, bunga ng kapabayaan ng gobyerno mismo. May mag-argue, matagal na yung issue ng flooding, matagal na yung ganito, ganyan. Of course, wala naman nagsasabi na ngayon lang ang baha. Ang problema, 2022, inaprubahan yung mga matagal ng kinikilatis na big ticket items pagdating dito sa flood control. Ang na-uncover ni Congressman Ungab, ODA and FAPs, na pinadala sa Kongreso that were part of the budget in 2024, meron ding counterpart funding na nanggaling sa Philippine government nilaan for the purpose of these big ticket flood control projects, pero nag-disappear lang sila, parang bula in the 2024 budget. At 67% po ang nabawas, doon naman sa allocation. Take note yung allocation na yun, foreign funding and local counterpart funding, 67% po ang natanggal in 2025. So, is the president really serious? Aba, siya po ang magsabi. Because siya yung pumirma ng budget. May mga provision na nilagay doon sa Budgetary Act, doon din sa National Expenditure Program. Nilagay ng DBM sa National Expenditure Program ang ilang mga nakalaan. Hindi lang po dito for the ODA and FAP, pero doon din, meron din sa mga automatically allocated na special concerns, such as but not limited to, yung NCCA at saka yung PhilHealth. Automatic ang allocation doon, ngunit for some reason, nabawasan pa or nadagdagan nila ang provision kung saan pa pupunta ang mga ito. Galing talaga. Sa gitna ng lahat niyan, sinabi rin ng Kongreso, ganun. Sabi ng DBM sa Senate investigation sa Blue Ribbon Committee, pag natapos namin ang National Expenditure Program, pinadadala na namin yan. At ang mga singit ay nanggaling sa Kongreso. Sabi ng Kongreso, not true. Dahil sa sinasabi niyong yan, isusoli namin sa inyo ang National Expenditure Program. Ang dami niyong mali, ang dami niyong singit, ayusin niyo yan. Kaya sumagot ang kabinet at sinabing ayusin niyo muna ang bahay ninyo. Walang provision sa saligang batas na nag-aalaw na isole ng Kamara ang National Expenditure Program. Mukhang aabot ng Korte Suprema to. Katawa-tawa naman ang House kasi matapos nilang isumite o ibalik sa Department of Budget and Management ang National Expenditure Program, nag-hold pa rin sila ng hearings. Kung sakasakali at tunay na soli na nila ang NEP sa DBM, ano yung dinidinig nila dun sa Appropriations Committee? Kala ko ba wala na sa inyo yung NEP? Kala ko ba isinoli ninyo? Sabi nila, tinitingnan pa rin namin itong mga nasa NEP, in the chance na ito pa rin ang mag-a-appear in the next NEP. Labo. Sabi ni Cloud, sabi ni Melena, resign BBM. Sabi ni Guillermo, bakit yung mga high profile ang takbuhan Amerika pag low profile hanggang Asia lang? Sabi ni Arsenio, pinagpalang gabi, naway patuloy po kayong palakasin at ingatan ng ating Diyos sa pag-usog ng katotohanan. Sabi ni Kent, may speech pa po si BBM na sinabi niya na yung mga bagyo daw ay hindi na sumusunod sa schedule. Di ko ma-imagine na may marinig ko yan sa isang presidente. Ay nako. Di ba? Sabi ni Cloud, who'd have thunk that in our history, narcissists ang both sides ng ating revolution. Both Aquino and Marcoses, all narcissists. Concerned lang sa image nila at supposed legacy. O, ayan. Moral of the lesson, huwag magpapabudol. Sabi ni Ma'am Christine, floods weren't like this before. Waters faster rise to recede. So now they're too deep that they destroy property, stall vehicles, and can drown people. Yes, that's true. Iba na ang level ngayon. At yung pagbagsak ng ulan, iba na rin ang level ngayon.
Sabi ni Chang, bakit di pwede mag-peace rally na lang pababain na si BBM? May vice president naman tayo. Pwede naman po, wala naman nagsabing hindi. Sabi ni Daryl, the moment that BBM signed the EO number 1, removing the anti-corruption body, it sends a clear signal sa mga korap, malaya na silang magpanakaw. Well, hindi naman niya pwedeng buwagin ng Office of the Ombudsman. Sabi ni Florencio, wala na siyang isi-save sa pangalan niya at wala na rin maniniwala sa kanya, kaya dapat ang mga kababayan na natin sa Pilipinas samahan na si Ka Eric na ipakita at suportahan na dalhin na natin sa kalsada upang mapilitan ang sandatahang Pilipinas na itaguyod ang mandato nila. Okay. Sabi ni Ma'am Christine, parang AIDS, as if doing something ang house. Sabi ni Ferdy, imposible talaga na inosente itong si PBBM dahil 3 years niyang pinabayaan, nagtuloy-tuloy ang pagnanakaw. Higit sa lahat ay binaliwala niya ang mga siniwalat ni na VP Sara at ni Senator Amy. Totoo yan. Hi kay Ken, sabi niya, while some lackeys are busy with the contractors, BBM is desperately trying to save face. How much more selfish can he be? Yun. Dami kong ginawa kanina eh. Ano kayang ibig sabihin ng teary-eyed ni BBM? Baka napuwing po siya. Sabi ni It's Fudge, I encourage everyone here to support Kong Isidro Ungab. He has a page sa Blue app. Nanginginig siya kahapon while speaking. Let us encourage him. Sabi ni Bing, nag-aaway-away na yan kasi nalaman niya na mas malaki pala nakuha ng Congress kaysa sa kanya. So, kasi nauuna silang makakuha bago ang ang executive branch. O di ba? Sabi ni Dio, sa kalsada na ang laban dapat, di na pwedeng sa internet lang. Excuse me? Ang Arab Spring nag-umpisa sa internet. So, teka muna. Wag niyong sasabihin dito sa amin na internet lang o sa social media lang. Kasi kaya nga nag-hire ng limpak-limpak na mga tools. Kaya nga ang halos lahat ng mga PR firms nasolo na ng administrasyon dahil sa takot nila sa effectivity ng mga nagsasalita sa social media. Yes, naniniwala ako na dapat nasa kalye din tayo. Dapat magpanawagan din ang iba't ibang mga grupo para sumama dito sa sa mga pagtitipon-tipon na ito. Tama po 'yan. Pero wag niyo namang sasabihin nila o ilalang ninyo yung social media kasi kaya umabot sa punto na kakayanin natin ang paglakad sa kalye is because nag-umpisa sa social media ang panawagan. Sabi, nakakagalit na ang gobyerno na to, pinapaikot lang mga Pilipino, paulit-ulit na tinatanga. Sabi ni Blue Eagle, I believe the FL plays a role in all this gulo also, sumali pa sa pag-inspect. Feeling niya bahagi nga siya ng gobyerno . Feeling niya indispensable siya kay Presidente BBM sa pag-i-explain sa taong bayan. And hindi naman madi-deny ng mga tao doon sa loob ng Malacanang na si First Lady, di umano, ay siyang namimili ng ilang mga miyembro ng gabinete at lalong-lalo nang may interest sa communications. Yan po ay sabi-sabi. Thank you kay 127, Angeli, kay Ms. Malu, kay Lani Bernardo, maraming salamat po, kay MMC, kay Alma, kay Monica RN, kay Angeli Ule, kay TikTok, at kay Angeli, and kay Sir Pompoko. Maraming salamat po.
So, maaari rin mag-isip ng ibang mga activities tungo sa pagpapakita ng ating galit at pag-manifest na totoong tao po ang nasa likod ng mga accounts dito sa social media. Kanina nag-guest po ako sa isang grupo na nagdi-discuss din kung paano magpapakita ng kanilang galit at kanilang pagkabahala sa mga ginagawa ng gobyerno na labag sa public interest. So, ang napag-usapan, mga pwedeng mag-motorcade, pwedeng mag-rally sa harap ng sarili ninyong barangay. Kailangan, maaaring magtipon-tipon ang maliliit na grupo, manood ng Senate inquiry in aid of legislation ng Blue Ribbon Committee. So, tuloy-tuloy lang po natin ipakita ang galit. Sabi ni Ken, this administration is nothing but useless. I'm tired of all their dramas. All they're doing is nothing but a salsuela or vaudeville and not even a good one. Sabi ni Arsenio, 70s pa po nang tinambakan nila ang Taft Avenue mula Pasay Rotonda para taasan ng road level. Ay lalo pong bumaha. Panahon ni senior. Ngayon, panahon na ni junior, lubog na lahat. Totoo yan. And as a matter of fact, di ba, may mga lupa dyan. Halimbawa, yung lupa ng Philippine Navy na tinayuan ng ng shopping mall dyan sa may Manila Zoo. Halos lahat yan reclaimed area kasi yan eh. Sabi ni Adrian, exciting times, isa-isa nang lumalabas ang baho nila. Bibili na ako ng 2 packs ng popcorn, magbebenta na rin ako. Hi kay Ma'am Oseng, sabi niya, yung mga politiko hindi ramdam ang hirap ng mga kababayan dahil madali sa kanilang mag-shopping, mag-aral, magpagamot at mamasyal abroad. Imbis na pagandahin ang services sa Pilipinas para ito ang dayuhin. Correct. Thank you kay Franz at kay Uncle Levi's. Maraming salamat din kay James at kay Angeli. Sabi ni Dave, nabaliktad ang ihip ng hangin. Inakusahan noon ni Zaldico, si VP Sara na nagnakaw ng pera. Pero ngayon sila pala ang magnanakaw, di lang milyon kundi bilyon. Kaya nga nang sinabi, di ba? Sa araw at na pinagtakda ng Panginoon, yun. Kung ano man ang gusto nating mangyari ay mangyayari. Basta itakda ng Panginoon yan. Sabi ni James, kaso nagbubulag-bulagan sila sa mga galit natin. Sana mapuwing natin sila. Tingin ko imposible eh. Kaya nga sila nag-hire ng trolls. Kaya nga sila nagre-react. Kaya sila gumawa ng Quadcom, ng Tricom, and all that. Kaya kailangan nila gamitin yung makinarya ng gobyerno para siraan si VP Inday, para siraan tayo, para siraan yung mga vloggers. Importante sa kanila makontrol ang naratiba, pero hindi nila makontrol kasi andito tayo at nagsasalita. Huwag niyong ismolin yung ginagawa natin. Huwag kayong nagpapatalo sa negatibang mga pag-iisip. Huwag niyong iisipin na na mahina lang tayo. Kasi ang totoo niyan, ilang senador ang naipanalo natin itong 2025 at ilan ang senador na bumoto para sa pagbabasura ng impeachment ni VP Inday? 19 out of 24. We did that. Public pressure on our part did that. Yung pagsasalita natin sa social media, we did that. Kahit ang mga supposedly na nakikialam ng mga foreign powers, alam nila ang lakas ng mga DDS. At hindi ako nahihiyang gamitin yung termino na yon. Die-hard supporters. Di ba? Base nga dun sa isang survey, bago nag-eleksyon, ilan porsyento daw ng electorate ng mga taong bumoboto ang pro-Duterte? Ayon dun sa survey na yun, 40%. Tayo yung pinakamalaking grupo. Minuscule yung grupo ng mga dilaw at pink. Minuscule yung pula. Medyo second place yung mga loyalista, pero really, ang layo pa rin. Tignan nyo ang trust and approval ratings ni Congressman Martin Romualdez. Tignan niyo ang trust and approval ratings ni Pangulong Marcos. Umaangat ba sila? Hindi. Kahit magpaakyat baba ang trust and approval ratings ni VP Inday Sara, hindi pa rin nagiging permanente. Sandali magdidip pero aakyat uli. At malayong malayo pa rin sa pinakamalapit sa kanya sa survey.
Sabi ni Ma'am Christine, I sort of understand what BBM meant with the bagyong out of schedule, like they don't happen in June anymore, but bare months. But the shift happened years ago. Tagal-tagal mag-buffer ni Captain Obvious mismo. And you know what? I can't shake the feeling. Parang nasa likod pa rin ng isip ko na kaya bumibira si Presidente doon nga sa legislature ay dahil nawawalan na rin sila dahil sa sobrang pagnanakaw doon sa kabila. Tila mawawalan naman ang panig nila. Teorya lang po ito, opinion. Ang sinasabi, parang nakikita kong impression, kaya siya galit na galit dahil walang tinitira yung mga di umanong pinupuntirya niya doon sa legislatura. Mga taong kaliwat kanan ang kabig ng pera ng taong bayan. In other words, hindi ito isang, ano bang tawag sa kanya? Idealist o hero o whistleblower na nakadiscover may krimen dito at nananawagan ng hustisya. Hindi. May itinuro siyang magnanakaw, ang mga magnanakaw nagtuturo naman pabalik at sinasabing hindi kayo yung magnanakaw. Yan po ang basis, yan po ang statement basically ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nagbabatuhan sila. Sinong magnanakaw? Ikaw. Hindi, ikaw. Hindi, kayo yun. O sorry namin yung kayo po yung pagtapos na ang NEP, tapos na trabaho namin. Kayo yung nagsisingit dyan. Ganon. Ang dami ninyong anomalya, ang dami ninyong pinasok dito sa NEP. Sorry namin itong NEP. Yan ang nangyayaring batuhan dun sa legislatura at sa ehekutibo. Pero ang totoo niyan, bakit sila nag-aaway? Baka may nambukol. Take note, baka, hindi tayo sure. Sabi ni Dave, kailan kaya matatauhan ng presidente sa makapalpakan at laganap na korupsyon ng mga alipores niya, lalo na si Tamba? Sus, alam naman niya yung ginagawa. Maang-maangan pa siya. Kahit magpa-cry-cry effect dyan, kahit totoo yung kanyang pag-iiyak dun sa sa mga taong naghihirap. Hello, kayo yung nagpapahirap sa amin, hindi mo pa ba nag-gets yun? Sabihin pa niyang wala siyang kinalaman sa nakawan dyan sa flood control. 3 taon mong pinabayaan pagkatapos ngayon ka ngangawa. Hindi lang yun, binigyan niya ng out yung mga taong sangkot dyan. Dahil sa kadadadakdak niya nang wala siyang pinanghahawakan, hindi pa ma-file yung mga kaso, hindi pa mai-issue yung mga hold departure orders, mga watch list orders lang. At di natin alam saan madadala yung mga kaperahan. Sabi ni Maria Salosa, sa kasinungalingan at panloloko nila sa mga tao, binisto sila ng Diyos. Yan. Thank you kay Samara. Ito, sabi ni Mil, opinion din, what BBM did was silent na pagtakip sa FL issues. Baka foreign hands ang galawan. Well, posible din. Pero ganito kalala. Pwede naman nilang kausapin na lang yung gobyerno doon. After all, alam ng US napaka-loyal na aso niyan. Sabi ni Ferdy, marami kasi ang nahihiya na lumabas sa kalsada, sa tingin ko ay mabigyan lang ng push para maalis ang hiya. Di natin maitanggi na marami tayong bumoto sa kanya kung kaya't mahihiya rin karamihan sa amin sa pagsisisi sila, na nagsisisi sila. Pwede natin simulan. Maglagay sa harapan ng bahay natin ng tama na sobra na o BBM resign posters. Kasabay nito, pwede tayong mamigay ng mga sa kapitbahay natin. In this way, madala natin unti-unti ang hinaing natin mula sa internet papuntang kalsada. Isabay niya na rin po yung bring him home. Thank you kay Samara. Yun na nga totoo yan. Sabi ni Broken Wings, yung bagong survey ng presidente sa 2028, number 2 si Vico Soto, mukhang ipinipilit na ikinukondisyon na isip ng tao kahit kulang pa sa edad. Yep. Sabi ni Ma'am Christine, is it right for the HOR to say that executive or DBM put insertions in the NEP? Is it only the legislature that can put insertions? Well, pwede nilang ipad. Kunwari, yung mga iba't ibang mga departments ay naglagay ng kanilang proposed na budget, tapos posibleng dinadagdagan ng DBM yon nang mas malaki yung mabigay, dadaan muna sa kanila. Sabi ni Ma'am Laika, isinama nila ang Duterte sa flood control na papatalsikin. So, pilit na pilit, amoy na amoy naman yung pagkapilit.
Excuse me po. Sabi ni Miss Chanti, pwede rin kayo napilitan si BBM magsalita ng ganyan dahil after naging unsuccessful ang impeachment ni VP, natatakot siya na birahin siya ng mga dilaw at pink. Can't help but think and connect it. Posible rin naman po, ma'am. Sabi ni Dave, pati si Mike Abe nag-resign. Hindi po siya nag-resign. Pinaalis siya. Dahil di na niya masikmura ang kapalpakan sa PCO sa pamumuno ni Dave Gomez. Inunahan lang niya bago mabigyan siya ng notice. Sabi ni Harfax, di kaya gusto din nila i-pressure ang Commission on Audit na masangkot sa corruption. Pwede rin yun. Tapos i-link na naman nila kay VP Sara sa naging audit sa kanya. Totoo naman ako dito sa tol na tol. Haka-haka nyo lang yun, sabi ni JNR Plastic. And yet, in spite of the fact that you think that we have such poor information coming out here, punta ka naman ng punta dito. Ang tawag sa sarili mo, fan? Hi kay Wintercat, sabi ni CRTV, maalala ko noon, narinig ko sa radyo, si Cardinal C na lumabas na mga tao sa kalsada, hindi tumagal, nasa EDSA kaagad ang mga tao, tuloy-tuloy sa EDSA Rev. Sabi ni Jet. So sobrang daming kapalpakan, di na mapagtakpan, kaya mismo sila nagtuturoan na, di na nila ma-stick lahat sa mga Duterte. So muli, ano ang mga nangyayari? Tuloy-tuloy pa rin ang pagpupuntirya kay VP Sara nitong administrasyon na ito. Tila dito magkasabwat o magkasundo ang ehekutibo at saka ang lehislatura. Halimbawa, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga opisyales under Secretary Boying Remulla ng mga saksi para dun sa drug war nang maipadala dun sa ICC. Ayan, kulang na kulang pala sila sa testigo, sa mga saksi, pero lakas ng loob mag-file ng kaso. Bukod pa dyan, tuloy-tuloy pa rin ang mga plano tungkol sa sa pagkakaso kay VP Inday. Hindi po tayo nagdududa na matapos na ma-dismiss yung dating impeachment, hahanap sila ng paraan para makasuhan at hindi makatakbo si Vice President Inday. Iniintay natin na mag-file din ng iba't ibang kaso ang ilang mga opisyalis o kawani ni BBM. Yan ang inaatupag nila. Imbis na sagutin nila ng totoo, ng lubos ang flood control, bistadong-bistado na mas naglalaan sila ng atensyon, oras, at pag-iisip dito sa paglalaglag sa mga Duterte. From Rodrigo all the way down. Nakaloka.